Hindi kasi siya ka na eh. Oh, ayan mga katamos, oh, kumakain yung mga anak ko. Ayan ba yung sinasabi yung iniwan ng mga anak? Iniwan ng pamilya. In your dreams. Alright. Ayun o, nakikita niyo yung misis ko. Ayun o. Tulog pa yan, ginising lang. Ginising lang namin ng mga bata. Ayun sila. Busog na yung mga yan. Oh. Ayan o. Ayan ba yung sinasabi niyong iniwan? Iniwan ng pamilya? Iniwan ng asawa? Iniwan kami ng asawa ko. Dahil nga, nag-abroad siya. O, di ba? Yun, ganun lang kasimple. O, ano? Sige. Stop ko muna itong video. Tara mga tamos, kain tayo. Doon ako galing sa mga anak ko. O, di ba? Nakita niyo naman. Ha? Yan ba yung iniwan? Iniwan ng mga anak? Sinimoron in your dreams. Meron ako dito beef steak. Beef steak. Kasi niwayad ako ng ano eh. Pinuntahan ako eh, may binayaran lang ako. Alam mo naman tayo, marami tayong bayarin. Meron din tayong ginataang gulay. Ayan. Before tayo umuwi, dahil yung mga anak ko, siguradong sold na yun. Marami silang pagkain doon. Dahil 3 lang sila nila, daddy nila doon. Sarap yung gulay nila. Sarap yung gulay nila. Ngayon kung mapapansin nyo, isang kanin lang yung order ko. Kasi nga, magbibiyahe pa ako. Yung biyahe ko is mula rito sa bayan papunta dun sa amin ay 6 na barangay. Nakamotor lang ako. Hindi tayo pwede magbiyahe na masyadong busog. Mahirap na. Baka appendix or whatever na ano, dyan. Ano, beef steak. Okay naman yung beef steak nila. Okay yung lasa. Kulang lang sa konting laga pa. Konting laga pa. Pero masasarap yung pagkain dito. Kung pupunta akong bayan, kung nagugutom ako at gusto kong kumain sa restaurant, dito ako pupunta dahil mura, tsaka masarap. The best talaga itong gulay. The
best yung gulay nila mga anak. Masarap ng gulay. Oh, yun. Yung nasasabi niya, palaging panay ng comment. Iniwan ka, totoo ba katamos? Iniwan ka rin ng mga anak. How come mangyayari yung ganun? Na isang ama, iwanan ng kanyang mga anak. Ang nangyari po kasi yan, mga anak. Yung nga sinabi ko kanina. Mula rito sa bayan, papunta dun sa amin, 6 na barangay yung dadaanan mo. Pag pumapasok yung anak ko sa umaga, 6 na barangay yung dadaanan nila, papunta school. Pagdating ng hapon, 6 na barangay na naman, bibiyahe na naman sila, papunta doon sa bahay. So, hindi ba? Maliban sa magastos sa pamasahe, nakakaawa naman yung mga bata. Nakakapagod yun. Nakakapagod. Kaya, mabuti na lang at yung uncle ni Mrs. ko, totally mag-isa na siya dun sa bahay niya. At napakalaki naman yung bahay. Nag-offer siya. Dito na lang muna yung mga anak mo. Para at least may kasama ako. At the same time, hindi sila mahirapan sa pagbiyahe everyday. O, diba? Libre yung pagkain. Minsan binibigyan din sila ng pamasahe at saka baon. Pinapamasahihan pa. Walking distance na lang. Mula rito hanggang doon sa school. Binibigyan pa. Pinapasakay pa ng tricycle. Kita mo? Masyado silang spoiled. Ganun ang katotohanan doon. Maawa ka naman sa mga bata. Kung bibiyahin mo ng everyday, back and forth, 6 na barangay, magbabantay pa sila ng tricycle, pupunta pa sila ng parkingan, napakahirap na, mahirap na yung mga sasakyan na dumadaan. Hindi natin masabi yung mga nangyayari, yung mga bagay na hindi dapat nangyari. Hindi natin naisip yan. Kaya, kung sa akin, okay na okay na nandun sila sa kay daddy nila. Yung daddy po nila ngayon, yung uncle ni Mrs. ko, is dati po siyang teacher. Ha? Baka kung ano namang isipin nyo, ha? Uncle, gay po siya. Dati po siyang teacher. Teacher po siya ng elementary school. Retired teacher po siya. Kasi yung iba, masyadong bastos yung mga isip. Para lang may maibas, kung ano-ano na lang pinagsasabi, pinag-comment. Kung minsan nakakasawa na rin i-reply yan. Pero minsan kasi, para nakakapikon din. Mahal pala. Pati si misis ko daw, iniwan daw ako. Ito po yan. Iniwan po ako ng misis ko. Hindi lang po ako, pati yung mga anak ko, iniwan niya. Kasi nga po, yung misis ko, ng ibang bayan, ng ibang bansa, nag-abroad. Para sa kinabukasan namin. So, anong problema doon? Nagulat ako kasi yung camera biglang gumanon eh. Parang matutumbay. Nagtatrabaho po siya doon para sa amin, sa kinabukasan namin. Totoo yan. Iniwan niya kami. Iniwan niya kami dahil nagtrabaho siya doon.
Ano problema dun? Wala naman siguro problema dun, ah. Yung mga taong may itid lang yung utak. Para lang may mabas, may masabi, na kung ano-ano, makapag-insulto ng tao, makapaggalit ng tao, kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano kino-comment. Bala kayo dyan. Basta yung pamilya ko, intact kami. Every weekend, umuwi yung mga anak ko sa bahay. Tapos, Sunday afternoon, babalik na naman ulit sila doon, kila daddy nila. Para, kinabukasan, Monday, tuloy-tuloy na naman yung school days nila. Ganon po yun. Ako, iniwan ng mga anak ko. Ako, iniwan ng pamilya ko. Wala ka na bang maisip? Kaya mga katamos, ha, solve na ako. Pahinga lang ng konti, tapos bibiyahin na ako pa uwi. Ang importante, nakita na naman kami ng anak ko. Bukas, Friday afternoon, uwi naman sila yan doon. Magkakasama na naman kami. So, sa mga nagsasabi dyan na iniwan daw ako, bahala na kayo kung ano yung mga pinagsasabi nyo. Basta, ang pamilya ko, intact. Everyday, video call kami ng misis ko. Saan ka pa? So hanggang ngayon, hanggang dito na lang mga katamos, ha. Maraming salamat sa walang sa pagsama sa ating vlog na ito. Kahit dito lang, simpleng vlog lang. Ang sa akin na naman kasi, gusto ko ipakita sa inyo na hindi ako iniwan ng mga anak ko. Yung madalas nagko-comment kasi, totoo ba katamos na iniwan ka na ng mga anak ko? Kasi parang nakakainis. Paano mangyayari yun? Ang isang ama, iiwanan ng mga anak. Hindi pwede mangyari yun. So, hanggang dito na lang mga katamos. Kita kayo sa sunod video and